Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, si Mang Bonsai at iba pa. Ngayon mga paps, samahan nyo ako na gawin yung isa sa pinaka-importanting ginagawa sa pagbubonsai. Isa sa pinaka-importanting maintenance para ma-maintain yung bonsai, yung ganda ng ating bonsai. So hindi ko sinasabing ito yung pinaka-importante. Ito ay based sa aking experience, ito yung isa sa pinaka-importante. So ito yun mga paps ay ang pruning o trimming, sa madaling salita, trimming. So kailangan mo lang dito mga paps, usually gunting lang or pruning shear, tapos mga knob cutter or branch cutter, ganon, para sa mas malalaking sanga. So ngayon kailangan to para ma-maintain yung shape at hindi mag-wild, hindi magmukhang wild yung bonsai natin, lalo pa kapag ito ay buo na. So tara mga paps, samahan niyo po ako. So mga paps, meron ako ritong red balete o Ficus virens na pinakita ko na nung nakaraan. Kung makikita nyo, wild na. Yan po yung nagiging resulta kapag hindi tayo nagtitrim. Nagwa-wild yung material, nagiging dahilan para magmukha siyang puno sa gubat, mga paps, hindi na itsurang bonsai. So kaya kailangan nating itrim-trim yan. Tulad nito, yung ginagawa ko ngayon mga paps ay pruning lang. Bali, last time nag-prune ako, tapos yan, lumago siya. Tapos hindi ako muna mag-wire, susubukan ko siyang buuhin ulit sa pamamagitan ng clip and grow technique. So dati na siyang buo dati, malapit na, hindi pa buong buo. Malapit na siyang mabuo dati. Kaso napabayaan, kaya ayan, nag-wild ulit. So ngayon ang ginagawa ko mga paps ay directional pruning, selective pruning, mga paps. So lahat ng branches puputulan ko, lalo pa yung sobrang haba na. Pero mag-iiwan pa rin ako ng mga 2 to 3 nodes para sa new growth, para lumabas yung panibagong tubo niya. So makikita nyo, sobrang lalaki ng dahon. Ibig sabihin ay naka-wild talaga siya simula nung yung last pruning nito. So ngayon yan, babawasan ko yan sila ng mga dahon para umiksi at para mag-encourage ng backbudding. So yung pruning mga paps ay napaka-importante rin para maging compact yung yung foliage niya. Yan lagi kong sinasabi, lalo sa mga ficus. Kapag nag-prune tayo, magbibigay yan ng mas maraming shoots. Susunod yan mga paps, napakarami ulit ng lalabasan yan. So yan, isa rin tong ginagawa sa pag-maintain ng shape. So iba-ibang style ang pagbubonsai, depende sa gusto nyong style at sa paggawa nyo. Pero yung pruning talaga, hindi yan nawawala kahit anong klase pa yan ng bonsai. So itong ginagawa ko mga paps ay based sa experience. So hindi pa ako master, pero medyo may experience na rin, ilang taon na rin ako nagbobonsai. Ayan, pruning at pruning lang. So meron nga ako mga paps laging pinapanood na hindi talaga siya nag-wire. Directional pruning lang at trim lang, clip and grow technique. So mas natural yung itsura ng kanyang mga puno. Kala mo talaga ay galing sa wild. So ayan mga paps, kung makikita natin, bumabalik na ulit sa shape niya yung puno na to. Hindi na ulit tulad kanina na parang nasa gubat lang, So pruning pa lang yan, wala pang wiring. How much more kung nagwa-wire pa tayo ng ating mga bonsai. So yan. So puro pruning lang, trimming ng mga tapos nag-iiwan ako mga paps ng 2 to 3 nodes. So kung makikita nyo mga paps, kapag nagpo-prune ako, nag-iiwan ako ng 2 to 3 nodes. Tapos tinitingnan ko yung yung kanyang branch na ipoprune ko. Pag ganito na green pa,
Yan yung almost tinatanggal ko. Hanggang dito sa brown na to. Tinitira ko yung mga brown. Lalo na sa ganitong species. Sa ganitong uri ng puno. Kasi dyan sa may part na brown, mas dikit-dikit yung nodes. So ibig sabihin, mas marami dyan ang lalabas na bagong shoots. Doon sa mga green, ang lalayo pa ng mga nodes. So yan mga paps, yun ay base dito sa material na to. Tinatanggal ko na rin pala mga paps yung mga dahon, ang mga branches na nandun sa ilalim. Mga sa tingin ko ay hindi na kailangan. So ano na rin to, diretso na rin na branch selection. So tingnan natin mga paps, no. Malapit na ako matapos dito. Tingnan natin kung anong magiging resulta itong pruning na ginagawa ko. So last na yata to. So yan, sa tingin ko tapos na tong isa na to. So titingnan natin mga paps sa harapan. Titingnan natin yung itsura niya. Kumpara natin kanina na hindi pa napuprune. So ayan na yung itsura niya mga paps. Kung mapapansin nyo, simula dito, yan, meron na siyang shape. Simula dyan, yan. Nagkaroon na ulit ng shape na ibalik na sa mas compact na itsura. Hindi na siya mukhang yung wild lang kung saan-saan lang pumunta yung branches. So dahil dyan sa ginawa kong pruning, maglalabas yan ng panibagong mga sanga doon sa mga nodes na naiwan. So mas magiging compact siya. Kung mga ano natin yan, asin sa kalaunan, mabubuo natin yan na parang umbrella shape. So yun po ang purpose ng pruning. At para rin hindi masyadong lumaki yung mga sanga. So mako-contain natin yung growth niya. So yun lang po. Tapos doon naman tayo sa isa, yung sa taas na yun. Puprune naman natin yun. So dito naman tayo mga paps. So ito ay parehas lang nung nauna na Ficus virens. Ang kaibahan nito mga paps, ito ay winner ko, no? Tapos semi-finish na siya. Halos tapos na yung itsura nito. Kompleto na yung branches, rotary. Although may mga tinitrain ako dito para mag-fuse. Pero halos kompleto na yan. Ngayon nasa twiggings na yung ano nito, yung nasa twiggings na yung part. So i-cut back ko yung mga branches para umiksi. Tapos mas maging compact. So ganun pa rin. Nag-iiwan ako ng 1 to 2 nodes o hanggang 3 nodes. Or shoots hanggang dapat mayroong dahon na naiiwan sa ganitong material kasi nagda-dieback siya pagka inubos natin yung dahon sa bawat sanga. So kaya ang ginagawa ko, dulo lang yung pinuputol ko. Dapat merong buhay na dahon sa bawat sanga niya. Kasi yun yung sakit nito mga paps, yun yung pangit sa material na to. Kapag nasobrahan sa cutback, inubos mo yung kanyang dahon, namamatay po siya. So yan, so ipuprune ko na siya. Iiksian ko yung mga, kaya mga dulo-dulo lang to mga paps yung tinatanggal ko. Pag sa ganitong material. Meron nga akong nakita sa post sa social media na nahihirapan daw siya sa ganitong material kasi bawat cutback niya namamatay yung branch. So sa akin, sa tagal ko nitong ganitong material, sa dami kong ganitong material, nakilala ko na yung karakteristik niya. So namamatay talaga siya pag inubos mo yung dahon. Pero meron namang tumatagal. So yan, manipis na naman siya, itong part na to. So kakapal din ulit yan. So yan, kakapal din ulit yan mga paps. Dulo lang yung pinutol natin. Para hindi na siya humaba ng humaba, Kasi pangit yung sobrang haba. Ang maganda ay compact yung mga sanga. Twiggings na. So
Kaya mas maganda na babantayan natin mga paps yung ating mga bonsai at bonsai material. So nalalaman natin yung karakteristik. Ayan. So lalo pa ngayon mga paps, ngayon yung pinakamaganda mag-prune kasi parang growing season ba. Ano? Ganitong buwan, February to August, mga ganyan. Napapansin ko sa mga halaman ay dyan sila nagpo-propagate, nagpa-flowers, nagbumubunga. Kaya maganda mag-prune sa ganitong panahon. So ayan. So maganda tong material na to. Kahit malalaki yung dahon, okay lang. Bagay naman sa kanya. Pag ganitong malalaking dahon, dapat malaki rin yung puno mga paps. Yun yung napansin ko. So ayan mga paps. Dito na tayo sa likod. Meron ditong branch na medyo pinapalaki ko pa. And bago lang ito kasi. So kunti lang yung babawas ko para kumapal na rin, no? Lumaki pa yung kanyang branch. So ayan po. Malapit na matapos. So dito na po ako malapit sa apex, ano, papaakyat na. So unahin natin tong nandito sa likod. So ang kagandahan rin mga paps pag ganitong nagpuprune tayo, yung light, yung sunlight ay nakakatago sa ilalim. So madidistribute to yung light ng mas maayos. Kaya nga nagkakaroon ng mga backbudding dahil doon. Yung mga natatakpan na ng dahon ay naaabot na ng sunlight. Yun, malapit na. So, unti-unti nang nagiging clear. Nakikita na yung structure, yung trunk. So ayan na mga paps, tapos na yan dyan. Apex na lang. So itong apex mga paps, dapat iiksian natin yan para mag-form siya ng umbrella shape dyan ng canopy. So dito na ako mga paps sa apex. So ang apex dapat mas maiksi, mahaba dapat dito sa baba, tapos mas maiksi yung mga branches sa apex para kitang-kita yung umbrella shape ng canopy. Ito nga palang material na ito mga paps ay hindi magandang i-defoliate, no? Kasi sabi ko nga, pagka nauubos ng dahon, maraming mga branches yung nagda-dieback. Kaya bihira pa ako mag-defoliate dito. Pero kusa naman siyang nagdi-defoliate pagka ganitong summer.
Kusang nagyayelo yung mga dahon niya, nalalagas lahat, tapos napapalitan po yan lahat ng bago. So hintayin na lang natin na ganun mag-defoliate siya. Tapos lumiliit din yung dahon nito pero hindi ganun kaliit. Kaya dapat pag ganitong malalaking dahon ang inyong material, dapat ay malaki rin yung puno. So ayan mga paps, naputulan ko na lahat ng branches. So ayan mga paps, at natapos ko na nga dalawang Ficus birens o red balete, tinatawag rin na red balete. So hindi ito yung Ficus consina mga paps na red balete, no? Ito ay Ficus birens. So mas puti yung kanyang katawan kaysa sa consina. So ayan, tapos na, naibalik na sa mas manipis na foliage. Sigurado ako mas marami ang papalit dyan na foliage, mga paps. Mas mamumula to. So yun lamang mga paps, maraming salamat sa panonood. Sana po ay may naibahagi ako sa inyong kaalaman. Ito ay base lamang sa aking experience. Hindi po ako bonsai master. Ako ay isa ring baguhan. So sana meron pa rin ako na ibahagi sa inyo. Yun lamang po, once again, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, iimbitahan ko po kayo na mag-subscribe, click nyo yung notification bell at share nyo na rin para mas tumawak yung maabot ng ating channel. Yun lamang, magandang buhay at happy bonsai!